Noong April 2023, isang pangarap na kasal ang ginanap sa isang magandang dalampasigan sa South Carolina, US. Pero ilang oras lamang matapos sabihin ang I do, isang trahedya ang nangyari. Si Samantha na suot pa rin ang kanyang wedding dress ay nasawi matapos maganap ang isang trahedya. Isang pagsasama na tumagal lamang ng wala pang 6 na oras. Si Samantha Miller ay ipinanganak sa South Carolina, US noong March 27, 1989. Kilala siya sa kanyang masayahing personalidad, pagiging palabiro at masigla gumalaw at sa kanyang pagiging matulungin sa kapwa. Inilarawan siya ng mga kaibigan na marunong magpasaya sa kahit sino sa pamamagitan ng kanyang masayahing personalidad. Ngunit higit sa lahat, sobrang mahal ni Samantha ang dagat. Si Samantha ay nasa isang relasyon sa lalaking nagngangalang Aric Hutchinson. Ang kanilang relasyon ay nakikita ng marami na perpekto dahil sobrang magkasundo sila at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya nang alukin siya ni Aric ng magpakasal, agad siyang pumayag at sinimulan nilang planuhin ang kasal na kanilang pangarap. Naganap ang kasal noong April 28, 2023, araw ng Biyernes. At dahil nasa early spring noong mga panahong yon, napagdesisyon na nilang idaos ang parehong kasal at selebrasyon sa labas. Ginawa ito sa golden hour, sa huling bahagi ng hapon habang sunset sa Folly Beach. Ito ang perpektong lugar lalo na para kay Samantha na gaya ng nabanggit ay may malalim na koneksyon sa karagatan. Pareho silang nagniningning at ang lahat ay nangyari ayon sa plano. Maganda ang araw at ilang ulit niyang sinabi sa mga bisita na yun ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Pero sa kasamaang palad walang sinuman na nasa mga dumalo ang mag-aakala na may mangyayaring trahedya sa mismong sandaling yon. Ang bagong kasal ay nagpa-reserve ng isang golf cart na gagamitin sa pag-alis sa pagtatapos ng handaan. Balak nilang gugulin ang gabi ng kanilang kasal sa isa sa mga pinakamagandang kwarto ng isang hotel na malapit lamang. May kalayuan ang distansya sa pagitan ng lugar ng handaan at ng hotel. At ang lahat ay nasa loob lamang ng pribadong lugar ng beach. Ilang sandali matapos ang 9:00 ng gabi, si Benjamin na bayaw ni Aric ang nagmaneho ng golf cart para sunduin sila. Katabi niya sa unahang upuan ang kanyang 17 years old na anak na si Brogan. Sina Aric at Samantha naman ay nakaupo sa likuran. Gayunman habang nasa biyahe mula sa lugar ng handaan papunta sa hotel, isang kotseng napakabilis ang takbo ang bumangga sa kanilang sasakyan. Napakalakas ng banggaan kaya tumilapon sa ere ang golf cart at tuluyang nawasak. Agad na tinawag ang mga emergency services at mga pulis. Dumating ang mga paramedics makalipas lamang ang ilang minuto. Si Brogan ang binatilyo ang nag-iisang nakaligtas na walang malubhang pinsala. Sina Aric at Benjamin naman ay nasa kritikal na kondisyon at sa kasamaang palad ay napuruhan at namatay si Samantha. Pumanaw siya sa edad ng 34 na suot pa rin ang kanyang wedding dress. Si Benjamin ay nagtamo ng malulubhang paso na dulot ng pagkiskis matapos siya makaladkad sa asfalto at damuhan dahil sa lakas ng banggaan. Kinailangan niya ng espesyal na gamutan, sumailalim sa reconstruction operation at nagkaroon ng maraming skin graft para maayos ang pinsala. Si Aric naman ay ang may pinakamalubhang pinsala. Nabalian siya ng ilang buto sa mukha, nagkaroon ng internal bleeding, bahagyang pagdurugo sa utak, nabali ang parehong mga binti, nasira ang ilang vertebra sa kanyang spine at kinailangan ng maraming operasyon. Wala siyang malay ng halos 5 araw at nang magsimula siyang magkamalay, hinarap ng pamilya at mga doktor ang pinakamahirap na gawain na ipaalam sa kanya ang pagpanaw ni Samantha. Bukod sa pagharap sa lahat ng nangyari, kinailangan ding harapin ng mga pamilya ng mag-asawa ang mga pangyayari sa likod ng insidenteng yon na sa katunayan ay hindi isang aksidente. Malinaw na ipinakita ng mga pangyayari na ito ay isang krimen dahil ang taong bumangga sa golf cart ay isang 25 years old na babae na nagngangalang Jamie Lee Kumuruski na nagmamaneho habang lasing. Ayon sa mga pulis na rumisponde sa insidente noong araw ng aksidente, malinaw na lasing si Jamie. Amoy na amoy ang alak sa kanya. Halos hindi siya makatayo ng tuwid at muntik pa siyang matumba habang kinakausap ng mga pulis. Bagamat iginit niyang hindi siya lasing, tumanggi siyang sumailalim sa mga sobriety test para masukat ang level ng alak na kanyang nainom, kaya dinala siya sa himpilan ng pulis. Sinabi niya sa mga pulis na ayos lang siya at iginiit na uminom lamang siya ng isang lata ng beer at isang shot ng tequila.
Sinubukan din niyang ipilit na aksidente lamang ang nangyari, ngunit iba ang ipinakita ng ebidensya. Napag-alaman na siya ay nagmamaneho ng lampas sa speed limit sa lugar. Ang pinakamataas na speed na pinapayagan doon ay 40 kilometers per hour lamang, pero siya ay tumatakbo sa bilis na 105 kilometers per hour. At sa kapila ng matinding pagkasira ng golf cart at ng mga pinsalang nagbanta sa buhay nila Benjamin at Arik, pati na ang pagkamatay ni Samantha, si Jamie mismo ay walang tinamong kahit anong pinsala. Nang malaman niyang hindi siya makakauwi ng gabing yon at siya ay ikukulong, bigla na lamang siya naging hysterical. Sumigaw siya na hindi ito patas, na aksidente lamang ang nangyari at sinimula niyang iuntog ang kanyang ulo sa pader habang sinasabi na gusto na niyang mamatay. Dahil sa takot na baka masaktan niya ng malubha ang sarili o subukang magpakamatay, inilagay siya ng otoridad sa ilalim ng medical observation sa Charleston County Jail. Umaga ng kasunod na araw naglabas ang korte ng isang emergency order para sa toxicology test. Ipinakita ng mga resulta ng alcohol level sa kanyang dugo ay 3 beses na mas mataas kaysa sa allowed legal limit. Ibig sabihin, hindi lamang siya uminom ng isang beer at isang shot ng tequila. Siya ay sobrang lasing. Pero may natitira pang isang malaking tanong. Sino si Jamie? Si Jamie Lake Komorowski ay pinanganak noong September 15, 1997 sa Clinton, New Jersey. Lumaki siya kasama isang nakakatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Nag-aral siya sa North Hunterdon High School kung saan siya ay naging mahusay sa palakasan. Kalauna nagtapos siya sa Coastal Carolina University sa kursong Hotel and Tourism Management. Nagtrabaho siya sa iba't ibang part-time job bago makakuha ng full-time position bilang Logistics Account Executive sa Total Quality Logistics sa Charleston. Doon niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang Eva na kalaunan ay naging kanyang nobyo. Ayon sa mga report mula mismo kay Jamie, matagal na siyang nahihirapan dahil sa depression at sa paglipas ng panahon ay nagsimula siyang uminom ng alak para makayanan ito. Ang pag-inom ay naging regular na bahagi ng kanyang buhay at hindi ito lingid sa kaalaman ng iba. Puno ang kanyang social media ng mga pictures at post tungkol sa mga party at pag-inom ng alak. May ginawa pa nga siyang post tuwing Halloween kung saan siya ay nakabihis bilang si Buzz Lightyear mula sa pelikulang Toy Story. Pero may kakaibang tema ito dahil ang buong kasuotan ay umiikot sa pag-inom ng alak. At sa panahong yon siya ay minor de edad pa lamang. Noong 2017, nasangkot si Jamie sa isang pagtatalo sa isang parking area. Nakipagtalo siya sa isa pang driver tungkol sa isang parking spot at siya ang nanalo sa argumento. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang sasakyan, may nakita siyang iniwang sulat mula sa kabilang driver na nagsasabing, "Pasensya ka na kung hindi ka pinalaki ng iyong ina para maging isang taong may konsiderasyon. Sana ay malaman mo kung gaano ka kabastos." Nalaman ang tungkol sa sulat na yon dahil ipinost niya mismo yon sa kanyang social media. Nalaman ng mga investigador na may naunang kaso na si Jamie tungkol sa pagmamaneho ng lasing. At sa gabing namatay si Samantha, iniulat na siya ay nakapunta sa hindi bababa sa 4 na iba't ibang bar na umiinom ng puro alak. Sa unang 3 linggo niya sa bilangguan, nakagawa siya ng kabuang 271 na tawag sa telepono kung saan 128 lamang ang aktwal na nakakonect. Nagsalita siya ng maraming beses sa kanyang pamilya, mga kaibigan, nobyo at mga abogado na nagsasabing hindi siya makapaniwala sa nangyari, na aksidente lamang ito at mabuting tao siya. Madalas niyang minamaliit ang krimen na parang ang nangyari ay isang simpleng bagay lamang, na ang mga tao ay nagmamalabis sa sitwasyon at nasisira ito sa kanyang buhay. Sa isang punto, nagreklamo pa siya tungkol sa pagkain sa kulungan, na hindi niya gusto ang malamig na meatballs at hotdogs. Nainis din umano siya dahil wala siyang access sa remote ng TV. Sinubukan ng kanyang ama na balitaan siya tungkol sa mga sinabi niya sa mga tawag dahil lahat ng yon ay inirecord at masigasig ang media sa pagsubaybay sa kaso. Ngunit ang payo ng kanyang ama ay hindi nakatulong. Mas iniisip niya kung paano siya titignan ng mga tao dahil ayaw niyang makita siya bilang isang masamang tao kaysa sa katotohanan siya ang pumatay ng isang tao at malubhang nasaktan ang dalawa pa. Opisyal siyang inakusahan ng krimeng kilala bilang DUI o Driving Under the Influence.
Ang impluwensyang ito ay maaring iligal na droga o legal na gamot tulad ng alak at maging mga gamot na may reseta. At dahil nasaktan niya ang 3 tao, haharap din siya sa 2 kaso ng serious assault at 1 kaso ng reckless homicide. Ang pamilya Komorowski ay kumuha ng 2 kilalang abogado para ipagtanggol si Jamie sa kanyang unang pagharap sa korte na ginanap halos 2 buwan matapos ang insidente noong June 2023. Sa pagdinig na yon, may hiling na piyansa para makalabas habang hinihintay ang paglilitis, ngunit hindi siya dumalo ng personal. Iginiit ng depensa na siya ay may psychological problem dahil sa matinding depression. Sinabi rin nung araw na yon ay inamin niyang may problema siya sa pag-inom ng alak at sumailalim siya sa psychological treatment ng ilang panahon, ngunit iniwan niya ang therapy. Pinaliwanag ang pagdinig. Noong August, lumabas siya sa online na umiiyak. Nagawa ng kanyang legal team ang bagong proposition o panukala. Kung papayagan siya makalaya sa piyansa, mananatili siya sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang pamilya. Ipagpapatuloy ang paggamot sa kanyang mental health at iiwan ng tuluyan ang pag-inom ng alak. Ngunit tinanggihan ng korte ang kasunduang yon, kaya nanatili si Jamie sa loob ng bilangguan. Gayunpaman, humiling ang mga abogado sa korte na harangan ang media mula sa pag-access ng mga datos ng proseso ng korte at mga recording ng tawag sa telepono, at ito ay pinayagan. Mula noon, maari pa ring mag-ulat ang press tungkol sa kaso, pero hindi na nila maaring ilathala ang mga detalye ng kanyang mga pribadong pag-uusap. Sa huli, umamin ng pagkakasala si Jamie sa kasong DUI o driving under the influence. At noong December 2, 2024, hinatulan siya ni Judge Deidre Jefferson ng 15 years para sa 2 kaso ng DUI at grievous bodily harm at 10 years para sa negligent homicide. Magkasabay ang mga sentensya na ibig sabihin ay gugugulin ni Jamie ang 25 years sa bilangguan. Nagsampa si Arik ng kaso hindi lamang laban kay Jamie, kundi pati na rin laban sa lahat ng mga bar na pinuntahan niya nung gabing yon dahil siya ay labis na lasing. Ayon sa batas ng US, ang mga establishment na nagbebenta ng alak ay may responsibilidad din para sa kaligtasan ng kanilang mga customer. Kapag kitang-kita na lasing na ang isang tao, hindi na maaaring magpatuloy ang mga empleyado sa pagsiservisyo ng alak dahil maaari itong magdulot ng problema. Hindi lang sa taong lasing na kundi pati na rin sa iba pang mga tao tulad ng nangyari sa kasong ito. Patuloy pa rin ang mga kasong ito. May isang nakakakilabot din ng detalye na nalaman na walang direktang koneksyon sa kaso. Pero napaka-interesting nito dahil ang nabanggit dito ay ang ina ni Jamie na si Tracy Komorowski. Dahil ito ay na-involve rin sa isang aksidente na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao. Ngunit hindi siyang may kasalanan sa nangyari na taliwas sa kanyang anak. Noong 2013, nagmamaneho si Tracy malapit sa isang lugar na may sunog. Nang masakop na makapal na usok ang kalsada, kaya tuluyang nawala ang kanyang paningin. Dahil dito, aksidenteng nabangga niya ang isang bumbero na nanggangalang Jeff Shooter na namatay dahil sa insidente. Pagkatapos ng pagkamatay ni Samantha, inilunsad ng ina ni Arik na si Annette Hutchinson ay isang GoFundMe campaign para makatulong sa malalaking gastusin, mula sa gasto sa libing hanggang sa mga medical treatment para sa mga nakaligtas. Nakalikom ang fundraiser ng mahigit $360,000 na tumulong din sa pamilya na magdaos ng isang magandang seremonya para kay Samantha. Ginawa ito sa mismong dalampasigan kung saan sinabi nila ni Arik ang I do. Kahit mahina pa siya bagong labas mula sa ospital at gumagamit pa ng wheelchair, dumalo siya sa lugar ng pag-alay na ginanap noong May 13, 2023. Namahagi sila ng mga puti at pulang bulaklak. Umawit sila at ipinagdiwang ang masayang buhay ni Samantha. Dumating ang mga surfer mula sa buong rehiyon. Marami sa kanila ay hindi man lang personal na kilala si Samantha. Para ipakita ang kanilang suporta at tumulong gawing makapangyarihan at di malilimutang sandali ang pag-alay. Bilang pagmatagalang alaala, isang pader malapit sa lugar ng aksidente ang ipinintahan ng mural na nagpapakita ng tanawin ng dalampasigan mula sa araw ng kanilang kasal. Malinaw na nakasulat ang mga makukulay ng mga salitang Sam plus Arik forever. Parang hindi pa sapat ang sakit ni Arik sa pagkawala ng kanyang asawa at ang sakit ni Lisa Miller sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Ngayon ay sabay din silang humaharap sa isa pang seryosong proseso ng batas.
Saan dapat ipadala ang mga ari-arian ni Samantha o sino dapat ang makakuha ng kanyang mga naiwang ari-arian? Ayon sa batas ng South Carolina, kapag may namatay na walang iniwang testamento o last will, ang mga makikinabang ay tinutukoy ayon sa antas ng kamag-anak sa pamilya. Ang unang direktang makikinabang ay ang asawa. Kung walang asawa, ang susunod na direktang makikinabang ay ang mga anak, mga apo at iba pang mga inapo o mga sumusunod sa linya ng pagmamana. Kung walang mga inapo, ang mana ay mapupunta sa mga ninuno. Pagkatapos ay mapupunta ito sa mga magulang, mga kapatid, mga lolo't lola, mga tiyahin at iba pa. Lahat ay sumusunod sa isang ayos na itinuturing ng korte bilang mga mahalagang antas ng kamag-anak. Ngunit tinutulan ni Lisa ang ayos na ito. Hindi siya sang-ayon na ang mga ari-arian at ipon ng kanyang anak na babae, pati na ang mga posibleng danyos sa hinaharap. Dahil may mga tao at kumpanya na isinampahan ng kaso dahil sa hindi direktang pag-ambag sa aksidente, ay ipasa sa kanyang bayaw. At para dito may ilang argumento siyang ipinahayag. Para sa kanya, hindi pa ganap na natupad ang kasal dahil walang wedding night. Bukod pa rito, nalaman niya na mga dokumento ng kasal ay narehistro lamang 3 araw pagkatapos ng kasal at ginawa ito ng tiyuhin ni Arik. Mahalagang banggitin na nung araw na yon nasa ospital pa rin si Arik at hindi pa niya nalalaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Si Arik na dati ay itinuturing ng kanyang biyanan bilang parang totoong anak, ngayon ay itinuturing na niya itong traidor at manloloko. Sa kabilang banda naman, naniniwala si Arik na may karapatan siyang maging direktang beneficiary dahil hindi nang wakas ang kanilang relasyon dahil sa kanilang sariling desisyon, kundi dahil sa isang trahedyang dulot ng third party. Bilang pagtatangka na maiwasan ang karagdagang emotional stress at bilang pagpapakita ng kanyang paggalang sa alaala ni Samantha, inalok niya na ibahagi ang 50% ng anumang compensation na matatanggap niya kay Lisa at sa kanyang pamilya. Pero tinanggihan ng kanyang biyanan ang alok. Patuloy niyang ipinaglalaban sa korte ang bisa ng kasal at iginiit na ito ay dapat ideklarang walang bisa. Sinabi rin niya na naisa na ng kanyang anak na babae ng kanyang tunay na pamilya ang magmana, hindi ang kanyang bagong asawa. Pero nasa korte na ngayon ang desisyon. Kung kayo ang tatanungin ko, sang-ayon ba kayo sa sentensyang ipinato kay Jamie matapos siyang magmaneho ng lasing at magdulot ng ganitong malagim na aksidente? Paano naman ang laban sa pag-aari ni Samantha? Tama ba si Lisa na ipaglaban ang mga naiwang ari-arian ng kanyang anak o may mas karapatan si Arik bilang kanyang mister? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section at magkita-kita tayo sa susunod na kaso. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!